Samantala, ramdam na ng sektor ng agrikultura ang epekto ng mainit na panahon sa Davao. Isinagawa na rin ng Agriculture Department at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang iba't ibang hakbang at tulong sa lungsod. Yan ang report ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Nagtatanim na ng bagong pipino at nililinis na ang mga natuyong tanim na ampalaya at okra ng magsasakang si Alan sa kanyang gulayan sa Kalinan, Davao City. Epektoan niya ito ng matinding init na naranasan nitong mga nakaraang buwan. Disyembre nang itanim ang mga pananim, pero pagpasok ng Enero ay tumindi na ang init. Nakapag-ani pa sila ng isang beses matapos diligan ang mga pananim, pero nang masira ang water pump, hindi na nasundan ang pag-aani. Dahil dito, nauwi sa pagkaalugi ang kanilang taniman. Tumaas din ang gastos dahil sa mahal na presyo ng petrolyo, kaya umaasa siya ng tulong mula sa gobyerno. Financial assistance number 1. Mga ganyan akong ginangnan labi na sa mga similyas, tanan-tanan, puro taas. Taas yung mga presyo. Na ang problema na mo, inig harvest na, ang bagsak presyo. Basta kami mag-uma, igol lang kami mabuhi. Samantala, matinding init din ang itinuturong dahilan ni RV sa pagkamatay ng mga isda sa kanilang fish farm sa Tugbok, Davao City. Ayon sa kanya, may mga namatay na tilapia, koi at hito sa kanilang fish pond. Dahil dito, napilitan silang tumanggi sa order ng isda. Naghahanda na rin siya sakaling lumala pa ang init ng panahon. Mag-prepare na lang may samuang tupigan, samuang aeration, o most probably maglungag na lang may og kanang mga siguro aerator. Butangan na lang siguro gastuhan na mo gamay para makabawi. Ayon sa DA11, hindi pa man ganap na dumarating ang El Nino sa Davao Region, marami nang nasirang pananim at malaki na ang lugi sa agrikultura. Umabot na sa mahigit 117 million pesos ang lugi sa agrikultura sa rehiyon, kabilang sa mga napinsala ang palay, mais at high-value crops. May mga hakbang na rin ang ahensya gaya ng pagbibigay ng weather updates at pagsulong ng mga crops na mas matibay sa tagtuyot. Ang pinakakuan kaning cloud seeding operation, naka-standby na daan may og request if ever nga mo kuan pagidning kuan moisture stress for the next few months, basta maka-request namin sa Bureau of Soils and Water Management. Magbibigay din ang DA11 ng mga fertilizers, feeds, vitamins at vaccines para sa mga magsasaka at magpapaunlad din ng mga water management project. Ayon sa B411, wala pa silang kumpirmadong kaso ng fish kill dahil sa matinding init, pero patuloy nila itong biniberipika. Posible umanong magdulot ang tagtuyot ng fish kill, red tide, coral bleaching at pagtaas ng temperatura ng dagat. Kaya naman pinapalakas nila ang tamang aquaculture practices. Tapos atong pababaan ang atong stocking density sa fish pond, no? Kung mahimo, naalang ta sa 10,000 to 20,000 pieces per square meter or 1 to 2 pieces per square meter ang atong stocking density sa isa ka hektarya para sa semi-intensive. Tapos pwede ta mag-stock of 3 to 5 pieces per square meter para sa atong intensive. Pinayuhan din ng BFAR ang mga may-ari ng fish pond na palalimin ang mga palaisdahan, bantayan ang kalidad ng tubig at makipag-ugnayan sa ahensya o LGU kung may mamamatay man na mga isda. Hinikayat din silang subaybayan ang mga advisory ng Pag-asa at samantalahin ang insurance program ng PCIC. Inaasahang magtatagal ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027, kaya puspusan ang paghahanda ng mga ahensya para masiguro ang food security ng rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.